Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin, no, bigyan po natin ng reaksyon itong si Senator Chis Escudero sa kanya pong pahayag dito po kay Attorney Ligutan. Ayan mga kababayan, sabi po dito sa Ang Balita ngayon, nako, ha, Chis, sinita ang sunod-sunod na objection ni Ligutan. You already sound frustrated. Ayan mga kababayan, frustrated na itong private prosecutor ng kamara mga kababayan na si Ligutan. Dahil po ito mga karibyo natin, dito po, sabi po dito sa balita, pinuna ni Presiding Officer Chis Escudero ang sunod-sunod na pagtutol ni Private Prosecutor Armando Berhel Ligutan habang sinasagawa ng depensa ang cross-examination sa testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Escudero, you already sound frustrated. Ayan mga kababayan, ang pahayag ay matapos ilang beses na maghain ng objection si Ligutan sa mga tanong ng Defense Counsel na si Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Gayunman, pinayagin ni Escudero ang pagpatuloy ng depensa sa pagtatanong upang masubok ang kredibilidad at testimonya ng testigo. Ayan mga kababayan, mukhang iyak na. Oo. Itong private prosecutor. Gusto ko makita si Kapunan, di ba? Si Kapunan naman sana magsalita dyan mga kababayan nang mabigyan natin ng reaction kasi niregla daw siya no mga kababayan. Pero eto sa kahapon, sinipon naman itong isang ito. Itong si Ligutan, sinipon no? Ulo ang sipon mga kababayan. Parang si President Bongbong Marcos lang nung, di ba? Yung event, di ba? May sa ibang bansa na tumulo yung sipon niya. Yung pagtitipon ng mga sa ASEAN ba yun mga kababayan? Tumulo yung sipon ng presidente. Ganun na ganun po si itong attorney na ito mga kababayan. Frustrated ka na ba, sir? Ayan mga karibin natin, nagtatanong lang po tayo. Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan. Patungkol dyan, sabi po dito, di pa nga nagtatanong, object na agad. Aray ko po. Sabi naman po ni Ray, standing trial, defense 3, prosecution, 0 pa lang mga kababayan. 0 pa. Baka umamin bigla Oo nga, kailangan niyang depensahan yun kasi baka umamin bigla. Kaya nga sabi, pwede po bang tingnan ko yung script ko dito, di ba? Iyak malala, ayan na. Iyak na ng malala. Attorney, scripted stories. Sabi po yan ni Zenaida, sabi naman ni Anthony, mas maraming objection, mas malakas magpaulan ng objection, Your Honor. Ayan mga kababayan. Ano pong masasabi niyo dyan mga karibin natin sa patuloy na objection ni Ligutan dito po sa impeachment ni BP Sara mga kababayan. At eto nga, pasadahan din po natin to mga kababayan si Senator Ping Lacson mga karibin natin. Sabi po dito ni Senator Ping Lacson, I commend my fellow senator judges for keeping our cool and not engaging a colleague who has been lecturing since day one. Si Senator Pia Cayetano at si Senator, yung dalawang Cayetano yung magkapatid siguro yung pinariringgan dito, di ba? Lecturing us since day one of the impeachment trial as if not being members of the bar, we will be less judicious in rendering fair judgment. Kasi naman po mga kababayan, wala kayong alam. Yun lang yung pinupoint dito ni Senator Pia Cayetano. Gusto mo naman kung hindi pala naaayon sa rules di ba ng korte, ipagpapatuloy mo 'yon, di ba? May mga proseso po kasi mga kababayan na sinusunod sila, no? Hindi pwedeng basta-basta ka na lang magtanong. Kaya sinisita kayo dahil hindi naman ninyo na-experience niyan. Baril naman yung hawak mo Senator Ping Lacson, hindi naman mga batas, di ba? Although nagpapatupad ka ng batas, di ba? Senator Ping Lacson nagpapatupad din ng batas pero hindi niya po napag-aralan ng maigi kung papaano ang galawan dyan sa
korte, mga kababayan. May mga rules pong sinusunod. Anong gusto nyo? Katulad ka rin ni Soto gusto mong i-bend yung rules, no? Para daw mapadali mga kababayan, i-bend na lang yung rules. Total, yan naman daw ang gusto ng taong bayan. Ginagamit niyo pa ang taong bayan, inayupak na yan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Apolinario Ilano Bisinga, Senator Lito Lapid always cooking, ready to eat, at Senator Bongo Quart Medic for yakap in times of evacuation. Aray ko po. Since day one, the Cayetano siblings are part of the defense team, not acting as senator judges. No. Itong si Hilda, Laylayga. Mali ka po, ma'am, no? They are not part of the defense team, no? Senator judges sila, pero hindi naman pwede, mga kababayan, na yung ginagawa, diba, ng other senator judges na mali sa proseso ay hahayaan mo na lang. Kasi kung hayahayaan mo yan, mga kababayan, no? Ang kalalabasan nito talagang wala na. Parang na-set up na ang lahat, mga kababayan. Kung walang tatayo, sa totoo, di ba? Sa totoo lang po tayo, mga kababayan. Okay? Sabi po ni Jocelyn, so what is the problem with the lecture, Pinky? As if mag-change ng decision mo, na bias from the start. Correct. Wala namang magagawa, di ba? Kahit lecturean pa kayo dyan, dahil nga wala kayong mga alam sa batas, sabi nga Senator Marcoleta, walang background, no? Legal background. Hindi rin naman babago yung mga pagdedesisyon niyo sa buhay. Di ba? Iko-convict nyo rin naman si VP Sara. Ang mas maganda lang nito, mga kababayan, dahil masusunod pa rin ang proseso. Dahil meron po tayong mga abogado na mga senador, mga kababayan. Di ba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan kay Senator Ping Lacson, mga karibin natin? Just comment down below. At eto naman, mga kababayan, ewan ko lang kung totoo ba ito? Kumakalat ngayon sa social media, mga karibin natin, ayon po kasi dito, mga kababayan, gumagapang na ang mga galamay, mga galamay ni Representative Gloria Arroyo, allegedly linked to planned impeachment complaint against Ombudsman Rimulya. Ayan, kung totoo ito, palakpakan po natin ito, mga kababayan. Ayan, no? May plano palang patalsikin si Ombudsman Boying Rimulya ng mga kaalyado ni Representative Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Napaka-good news po yan kung kung matutuloy ito, mga kababayan, napaka-good news po yan. Marami pong mga Pilipino ang matutuwa kung mawawala sa ombudsman si Boying Rimulya. Ikaw, mga kababayan, kung mawawala, hindi sa mundong ito. Kung mawawala sa ombudsman lang, kung mawawala sa ombudsman si Boying Rimulya, matutuwa ka ba, mga kababayan? Sobrang tuwa ko siguro, mga karibin natin, kung masisibak, mai-impeach si Boying Rimulya kasi wala na pong ginawa, mga kababayan, kung di manggipit sa mga senador na nakikita nila nakakampi kay BP Sara, di ba? Ito po ang sabi ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Henry, hoping Ma'am Glo. Sana nga po matuloy yan. Sabi ni Jeff, tama yan, imbestigahan na rin yan. Marami pong sang-ayon dito. Dapat secret lang yung mga ganyang plan para mabulaga si Boying, correct. Pero wala tayong magagawa, kailangan po natin i-share, no? Even if the complaint would eventually fail, it means he does not do well his job. Kasi may nag-complain sa kanya, di ba? Sabi po dito ni Pinoy Lens, dapat yan noon pa. It will take time before that happens. They can bend and modify a law or a case, correct. Biruin mo yung hinog na kaso ni Villanueva, di ba? Ngayon ay hilaw na naman. Pusit pa yata Sabi po dito niya, impeach na yan bago mag-agnas. Huwag naman. Huwag naman mag-agnas, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibyan natin? Natutuwa po ba kayo kung mai-impeach si Rimulya? Just comment down below, mga kababayan natin. Ito, pasadahan na po natin ito, mga kababayan, si
Eto si Vice President Sara Duterte, mga kaubayan. Yung impeachment ni VP Sara, mga karibin natin, ito yung thumbnail natin. Impeachment pinatitigil sa korte. Ito, pakinggan po natin to, mga kaubayan, kasi pinatitigil to sa korte, mga kaubayan. Impeachment ni VP Sara. Pinatitigil ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Labag daw kasi sa saligang batas na hindi ang Senate President ang maging presiding officer. Para sa detalye, live mula sa Senado, may Kasi ang ginawa nilang Senate President, mga kaubayan, si Senator Chis Escudero. Ang dapat palang maging Senate President ay itong si Gatchalian, mga kaubayan, si SP Gatchalian. Di ba? Kasi hindi kaya ni Gatchalian Di ba? Mahirap. Nakikita ko si Escudero, kung hindi ka sanay talaga sa mga ganyang usapin, mahihirapan ka. Mahihirapan. Express report si Camille Samonte. Camille, anong naging pahayag ng Senate Impeachment Court dito nga sa petisyon na itigil itong paglilitis sa Vice Presidente? Nikki, igagalang daw ng Senate Impeachment Court ang pagsasampa ng petisyon ng ilang individual sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa katwiran ito na nanganganib umano ang validity ng paglilitis dahil sa eleksyon ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng impeachment court, na karapatan ng sino man na gawin ang inaakala nilang legal remedies, pero hindi na lang daw magkukomento rito ang impeachment court bilang respeto sa sub judice rule. Nang matanong kung susunod ang Senate Impeachment Court kapag pinagbigyan ng Supreme Court ang petition for temporary restraining order o status quo ante-order, sinabi ni Attorney Tonggol na maaaring magbotohan ang mga Grabe itong impeachment ni VP Sara, mga kaubayan, no? Itong impeachment ni VP Sara from the very beginning, doon pa lang sa House of Representatives, ang dami na pong mga batas na binabali, binebend nila, mga kaubayan. Pagdating dito sa Senado, ganun din, mga karibin natin, nagbend na naman sila ng law. Aray ko po. Usong-uso talaga dito, mga kaubayan, sinasabing bend the law, di ba? Sa administrasyong ito, bend the law ang batas, mga kaubayan. Senator judges. Ipinaliwanag na hindi pwedeng isa lang ang magpapasya kung susundin o hindi ang Supreme Court dahil collegial body ang Senado o marami itong miyembro kaya kailangan ng botohan. Sa pangunguna ng abogadong si Israelita Torion, pinatitigil ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang naturang paglilitis. Iginiit nila na Senate President ang dapat manguna sa impeachment trial alinsunod sa saligang batas. Posible raw kasing makwestiyon ang bisa ng trial kung ipagpapatuloy ang pangunguna ng maling presiding officer. Anila walang bisa ang pagbabago sa rules of procedure sa impeachment trial na pinagtibay ng Gatchalian Block noong June 3. Hindi raw kasi nakakonvene ang Senado noon bilang impeachment court. Sa nasabing amendment, inaprubahan ng Gatchalian Block ang paghahalal ng ibang senador para mag-preside sa paglilitis imbis na ang leader ng Senado. Sa ngayon, sabi ng So, naglabas din si Gatchalian, mga kaubayan, ng pahayag, no? Sabi niya, dito lang ako, sabi ni Escudero, para makikita natin kung sumusunod po ba. Nagmamagaling pa, no? Sumusunod sa proseso at sa konstitusyon ang impeachment trial. Aray ko. Bakit hindi na, kung ganun pala, di ba? Kung nagmamagaling ka pala, Gatchalian, bakit hindi na lang ikaw yung maging presiding officer? Di ba? Kasi nakakaasiwa, dalawa kayo dyan yung isa walang ginagawa. Di ba? Yung isa busy-busy, ikaw wala kang ginagawa dyan, nakakaasiwa po. Tingnan. Gatchalian, kung alam mo lang. Napapanood mo ba yung sarili mo? Sana mapanood mo yung sarili mo pag di ba, nagre-relax ka sa bahay. Ganun pala. Nakakahiya naman pala ako. Aray ko po. Anyway, mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan sa pagpapatigil nga ng impeachment trial? Naghain po sila para magkaroon ng TRO, itong impeachment trial ni VP Sara, mga kaubayan. Just comment down below, mga kaubayan, at eto, last po natin pag-uusapan itong si Risa Hontiveros, talagang pahiya. Nilekturan, ito po yung sinasabi, nilekturan ni Senator Pia Cayetano. Pasok. None of these statements are proof.
that the vice president actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes. No, I would just like to manifest my support for the statement and observation of the presiding officer. That was like a closing statement, Mr. President. So I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. So, May proseso nga. if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. So ayan mga kabayan, ganyan po. Ganyan po katindi si Senator Pia Cayetano. Matindi. Matalino mga kabayan at may alam po sa proseso. Kung paano yung proseso ng impeachment, ng korte. Diba? Sa mga ganitong sitwasyon, mga kabayan. Si Risa Hontiveros, wala naman niyang alam . Babanat lang ng babanat kahit hindi naaayon sa proseso. Pero sinusuportahan pa rin ni Ping Lacson, Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan, mga kabayan, just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video nito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.